Bago natin simulan ang kwento, ay sana walang mag-skip ng ads. Sana maging masaya pa rin kayo sa kabila ng hindi natin pag-upload ng mga sunod-sunod. Ito na, simulan na natin. Nang makita niya ang totoong anyo nito, bigla naman siyang napangiti. Dahil hindi na siya mag-aalangang patulan ang mga binata. Ngunit paglingon niya sa dalawang panig na kasama, tuluyan itong naging malaking pusa na siyang sobra niyang ikinagulat. Halos hindi niya noon inaasahan na ang mga sungaw ay may kakayanan ding gayahin ang isang pusa. Maya-maya pa, bigla namang lumapit sa kanya ang lalaki habang walang imik. Hinayaan lang ito ni Chris dahil alam niyang kaya niya itong labanan kahit papano. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanyang harapan, agad naman siya nitong tinitigan ng napakasama habang nagsasalita ng, "Bueno, tinatanggap ko ang nais mong magpakamatay. Kung gusto mo rin namang makipaglaro, hinahamon kita sa isang duelo. Ikaw at ang pusang unlaon ang lalaban sa iyo. Kung sino man ang mananalo sa atin, siya ang magpapasya sa kanyang magiging premyo. Sigurado ka dyan? Sige, tinanggap ko ang iyong hamon. Mas mainam na ito upang wala tayong madamay na ibang tao. Mahusay ang naging pasya mo, demonyo." Matapos nilang magkaharap at pag-uusap, napagkasunduan nilang magharap sa mapatag na lugar kung saan may kalayuan ito sa daan. Maaari kasing merong dadaan sa lugar na yon na galing pa sa sabong na kanilang dinayo. Magamat alam ni Chris na gabunan at sungaw ang kanyang kalaban, nanatili pa rin siyang tiwala sa kanyang kakayahan. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa lugar na kanilang paglalabanan, kung saan magaganap ang kanilang harapan o duelo hanggang kamatayan. Bago sila tuluyang maglaban, sinigurado nilang nakarga na nila ang kanilang depensa upang magiging patas sa isa't isa. Napagpasyahan din nilang bawal gumamit ng sandata maliban lamang kung nanggaling ito sa isang karga. Matapos ang kanilang nakakakilabot na pagdasal, handang-handa na nga ang kanilang sarili ng mga oras na yon. Pagtingin ni Chris sa dalawang pusang kasing laki ng isang batang baka, halos hindi niya maiwasang magulat. Ayon sa kanya, ayon sa mga larawan nito, meron itong bumubuka-bukang tadyang sa kanilang mga dibdib. Wala din itong mga mata at bunganga na siyang nagbibigay kilabot sa mga taong nagagawa itong makita. Mahaba din ang mga balikat at binti nito, dahilan para itong pusa kung maglakad. Matapos itong makita ni Chris, agad din naman niyang ibinaling ang kanyang paningin doon sa gabunang sungaw. Magaman hindi pa ito nakapagpalit ng anyo, kitang-kita niya ang kumikinang nitong balat dahil sa mga langis na ibinuhos nito sa kanyang katawan. Wala na ring kasubutan ang nilalang dahil sa pagkapunit nito, na tila handa na nitong ipakita ang nagtatago nitong bagsik na wangis anong oras man ito gustuhin.
Habang patuloy nilang pinakiramdaman ang bawat isa, panay naman ang pag-iisip ng kanilang mga taktika upang magawa nilang magtagumpay sa duelo. Ilang minuto ang dumaan. Kumilos na rin ang dalawa nitong kasama dahil sa nabigyan na ito ng utos ng kanilang pinunong gabunan. Hindi noon inaakala ni Chris na ang tatlong binata ay nagbabalat kayo lang pala. Pagtingin ni Chris na tumatakbo na ito papunta sa kanya, ay ang pagkuha niya sa gulok at ang paghawak sa mutya para salagin ang pagsunggab nito. Paglapat ng mga kuko ng dalawang pusang malalaki sa kanyang sandata, agad niya itong tinadyakan at binigyan ng malalakas na pagsapak na siyang dahilan para tumilapon ito sa mga damuhan. Subalit nang gawin niya yon, ay ang panggigigil ng gabunan na nakatingin sa kanya habang dahang-dahan na nababalot ng napakaraming balahibo. Pagpula ng mga mata nito ay ang pagbabago ng anyo nito at sumugod na rin papalapit sa kanya. Wala na siyang nagawa ng mga oras na yon kundi salubungin ang sungaw na gabunan para salagin ang gagawing pag-atake nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang duelo, ramdam na ramdam nitong si Chris ang pagpantay ng kanilang mga lakas sa bawat isa. Kahit may sumpa ang gulok ng mutya ng durian, hindi na ito nagagawang malason ang mga kamay ng sungaw dahil sa nagtataglay din iyon ng napakakunat na balat at napakatibay na mga kuko. Nang masipat naman nila ang pagtayo ng sungaw na gabunan, mas lalo pang nagbunyi ang mga demonyo dahil ang buong akala nila hawak na niya ang tagumpay sa kanilang duelo. Pagbigay ng utos ng gabunan sa sugurin si Chris, mabilis itong tumakbo papalapit sa antingero. Wala na siyang nagawa noon kundi salubungin ang nilalang gamit-gamit ang kanyang natitirang lakas. Pagsilay naman niya sa mga sungaw na papalapit sa gabunan, agad naman siya nitong sinalubong sa ibang direksyon. "Tapos ka na, antingero!" sigaw ng gabunang sungaw habang papalapit sa kanyang kinatatayuan. Nang masipat niyang hindi na niya maiwasan ang mga gagawing pag-atake nito, doon na niya binanggit ang mga buhay na salita na siyang magpapakawala ng ilang abilidad ng mutya. Pagyuko ng mga punong nasa paligid, agad namang nahigop ng kaliwa niyang kamao ang anino ng mga ito. At yun ang naging dahilan para maantala ang ginawa ng sungaw. Paglundag ng demonyo sa ibang direksyon, agad naman niya itong pinasundan sa mga hawak niyang anino. Madali naman itong nailaga ng mga sungaw na gabunan dahil sa hindi ito gaano na pagtuunan ng pansin ni Chris. Nang hindi na niya maatim ang pangungulit ng mga pusang unlaon, agad niyang binawi ang mga aninong pinasunod niya sa mga gabunan at mabilisang inipon sa kanyang gulok. Matapos niyang gawin ang mga bagay na ito, buong lakas naman niya itong hinataw sa dalawang unlaon upang tapusin na ang mga buhay nito. Subalit nang masipat ng mga nilalang ang kanyang nais gawin, mabilis din naman itong tumakbo papaatras. Matapos ang mga pangyayari, agad namang nakaramdam ng labis na pagod itong si Chris dahil sa pagbanggit niya ng ilang mga kataga na hindi naman napakinabangan. "Malakas ang mutya mo, Ginoo."
Pero kagaya ng maraming mutya, meron din itong kahinaan. Hindi mo ko kayang tapatan kung bilis ang iyong pagbabasihan. Wika ng sungaw na gabunan. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli niyang pag-utos sa 2 unlaong aswang na kanyang alaga. Hindi siya nito tinatantanan hanggang sa dumating sa puntong napaluhod na siya dahil sa pagod. Nakaramdam na rin siya ng labis na pagkagutom dahil sa ito ang nagsisilbing lakas ng kanyang mga buhay na dasal upang mapagtagumpayan at ito ay mapagana. Maya-maya pa, doon na siya dahan-dahang nilapitan ng mga kalaban upang tapusin na ang kanilang mga sinimulan. Mabilis namang tumayo doon si Chris at walang pagdadalawang isip na muling nagbanggit ng mga buhay na dasal. Matapos itong marinig ng gabunan, agad nitong pinasugod ang 2 malapusang unlaon at kasabay ng paghatak ng demonyo sa ibang direksyon. Talagang tinutukan siya nito dahil hindi nito inalis ang kanilang mga paningin kay Chris dahil maaaring malagay pa rin sila sa peligro, maging ang kanilang mga buhay kung hindi sila mag-iingat. Maya-maya pa, tuluyan na ring nakalapit ang 3 nilalang at walang habas nilang pagtutok ng saksak sa buo niyang katawan. Hindi naman nila ito nagawang masugatan dahil patuloy pa rin itong sinasalag ng gulok ng mutya. Nang makakuha naman ng pagkakataon si Chris para umatake, agad naman niya itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Paglapat ng kanyang gulok sa katawan ng pusang unlaon, buong lakas naman niya itong itinarak sa pagbabakasakaling magawa na niya itong mapatay. Pagkakita naman ng gabunan sa kanyang ginawa, agad naman itong tumungo papunta sa kanyang likuran at buong lakas siyang pinagkakalmot ng walang tigil. Patuloy naman itong iniinda ni Chris dahil sa kailangan niyang mapaslang ang alaga nito. Naniniwala kasi siya na kapag hindi na kayang lumaban ng 2 pusang unlaon at mahirap na sa gabunan na siya'y kaharapin. Sa pagpatuloy ng kanilang duelo, doon na nga naramdaman ni Chris ang panghina ng 2 pusang unlaon. Kahit dahan-dahan na noong kumalas ang kanyang ulirat sa katawan, pilit naman niyang tinatagan ang kanyang sarili para magwawagi sa laban. Nang maramdaman niya ang nilalang, agad naman niyang iwinaksi sa kanyang likuran ang gabunan na patuloy na ibinabaon sa kanya ang matutulis nitong mga kuko. Laking pasasalamat na lamang noon ni Chris dahil hindi siya nagawang talikuran ng kanyang mga buhay na dasal na siyang nagbibigay sa kanya ng pambihirang kunat sa katawan. Sa paglayo ng gabunang sungaw sa kanya, buong lakas pa rin siyang tumayo kahit meron na siyang iniinda at ang mga sugat sa kanyang likod. Paano ba yan? Wala ka ng kakampi, wika ni Chris habang pilit na itinuwid ang kanyang paggalaw. Nang marinig yun ng gabunan, tanging pagngisi lang naman ang nagawa nito. Kung makapagsalita ka, parang nagawa mo na akong natalo. Ni hindi mo nga maituwid ang iyong pagtayo. Paano ako matatakot sa iyo? Kasabay ng pagsalita ng gabunan ay ang pag-angil nito habang dahan-dahang inihanda ang sarili sa gagawin nitong paglusob. Nang makita naman ito ni Chris, buong lakas naman niyang hinawakan ang kanyang gulok para maging handa sa mga susunod na mangyayari. Sa pagpapatuloy ng kwento,
ay ang mangyaring hindi inaasahan nitong si Chris. So mga ka-ermitanyo, maraming salamat sa inyong suporta at huwag kalimutang mag-like. Pabang sa susunod na part at meron na namang mangyayaring sapong